Sir, pa-stop muna. Titingnan natin yung nagiling. Yan, tignan mo usok oh. Puti. Doon tayo. Yan, punta na natin doon. Teka! Kaya mo muna walis yung usok. Okay, game. So, yun na po yung nagiling. Yan na yung dolomite. Oo, yan ang lalagay na sa palay. Yan. Yan, so nakita na natin. Pero pagkasulit na yung giling, sobrang puti yan. Yung bagong kuha sa bundok. Oo. Ito, nakita mo yung taklon. Yan na yung dolomite. Yan na. Yan na isasabog na sa palayan. Diretso na sa palayan yan. Ito maputing-maputi oh. Ayun oh. Maputing-maputi yan. Yan. Sample oh. Ito yan. Puting-puti. Tama yung sinabi ni Boss Rudy. Puting-puti yan. Ito, basa eh. Na-stock na. Pagbago, puti eh. Puti. Mamahin yung... Taas mo nga kuya. Taas mo kuya. Yan. Sir, pa-picture tayo. Yan ang aalis ng acidity ng soil. Parang naglaro, no? Sige, isa pa. Yan ang magandang isabog na sa palayan. Ito ang magandang isabog sa palayan. Para makatulong sa magsasaka. Gusto mo bang matuto ng agribusiness, crops, livestock and poultry, aquaculture, at ma-inspire sa mga success stories? Agribusiness, how it works. As a YouTube channel, Agribusiness features entrepreneurs, farmers, organizations, OFWs, investors. However, beyond our usual content and official endorsements, Agribusiness does not engage in other business dealings with them. While our viewers and featured individuals and entities may choose to pursue business deals with each other on their own, we encourage them to be cautious in doing so. Meron na naman tayong tour, Yes, ma'am. sir. Opo. Babalik tayo ng Vietnam. Vietnam Sir ulit. Bobby. Okay. Opo. Pero this time, pupunta po tayong Mekong Delta ng Vietnam. Ayan. So, ang topic po natin ay Vietnam Rice and Fruit Orchard Tour. Sa June 4 to 8. Ayan. Ang tawag po nila dito sa Mekong Delta ay the Rice Bowl of Vietnam. Sisilipin po natin yung mismong farm ng mga Vietnamese. At the same time, sisilip din po tayo doon sa mga milling kakagulat kasi nga talagang parang from yung bigas po nila dumadating doon sa mga rice mills ng nakabarge using the Mekong Delta. Tapos hinihigop na lang po siya ng machine. Dire-diretso na po yun. In 8 to 12 hours, lalabas po yung bigas. Bigas na. Guava, ayan, dragon fruit, durian, langka. Open na yung registration. Open na po yung registration. Open na po. Just send us a message sa Inspired Learning Tours Facebook page. Yun po yung pinakamabilis. May pa-fruit buffet ka ba, Ay, ma'am? syempre po. Sa Vietnam lang Laging po. looking forward yan sa fruit buffet. Dalawa pala yung aabangan mo. Oo, durian at Durian at bayabas. Kasama po ako sa tour na to. Magkita-kita po tayo. Oo, kasama po ulit si Sir Buddy and his team. Kasama po ang agribusiness, how it works sa tour na to. Mag-register na po kayo. Sigurado hindi po kayo magsisisi. Salamat po.
So, andito pa rin tayo sa farm ni Sir Danny Panganiban. Mine site. Sir. Yes. Oo, mine site pala ang tawag dito. Kasi mining ang dolomite. Ayan. So nakita na natin, nag-tour tayo kanina, pero gusto kong balikan lang si Sir Danny, yung kwento ng buhay ni Sir Danny, kasi marami tayong mapupulot na aral doon sa kwento ng buhay niya. Sir, kanina napahapyawan mo sa akin. Sabi mo, minsan nagmumuni-muni ka dyan. Oo. Paano ko kaya nabili ito? Iniisip mo, paano mo nabili itong Natika. 80 hectares na to na lupa? Yun, sa sipag at tiyaga at saka determinasyon. Yan, ang unti-unti. Nabili ng unti-unti yung minahan na to. Sir, sabi mo nung bata ka, ilang taong ka nun? 1969. 1969, ilang taong ka nun, sir? Mga 10. Namumulot ka lang ng mga bote, bakal. Sabi mo yung sa Balintawak. 10 years old ka, nakita mo yung mga Pakpak ng pako. Oo, yung ulo ng pako. Pagkatapos nung makakita ko, sabi ko, paano ko kaya madadala to? Ngayon, naisip ko, pako ito, didikit ito sa magnet. Bumili ako nung sa junk shop nung yung magnet na yung sa speaker. Yun ang pinang-simot ko doon sa bakal para madali ko makukuha. Ilagay ko sa sako. Yun, nakabenta ako ng 3,000. 3,000. Oo. Magkano halaga ngayon na 3,000 nung 1969, sir? Mga 30,000 na yun. 30,000 ngayon yun. Oo. Para sa 10 years old, kikita ka ng 30,000. Malaking bagay na yun. Malaking bagay. Kaya ako, marunong ako magsubi. Yung, hindi yung pagka kumita ka ng 100, 90 ang gastos. Tapos, kinabukasan, mahirap yung ubos-ubos biyaya eh. Kaya kailangan, pag kumita ka ng 100, yung 10 piso, yun ang gastos. Yung 90, itabi mo. Oo, yun ang prinsipyo ko. Nung nasa Las Vegas nga kami, nagsupalibasa, hindi ako sugarol eh. Nanalo na ako ng 75,000 eh. Sabi ko, inisip ko, kung ilalaban ko pa ito, kakainin lang to ng makina. Ang ginawa ko, pinawithdraw ko doon sa anak ko. O, di 3 araw kami masasarap ang pagkain. Oo, kailangan talaga eh. Kaysa ubusin ko doon sa yun ang sinasabi ko, kailangan may self-control ka eh. Kaya bakit nagtataka, ba't natikha ko to? Sa determinasyon, sa pagtitipid, sa pagtsitsaga, saka sa discarding marino. Yung Amazing yung sinabi ni Sir Dan, kasi for the longest time, ang principle ko sa buhay din, yung kinikita ay dapat nagtatabi ng 30%. Si Sir Dan, 90%. Sir, ang tanong ko, paano mo nagagawa i-save yung 90%? Kasi kung ikaw ay nasa baba, nasa bottom, mahirap yun. Okay lang yung napakadami mo ng pera, yung 10% na gastos mo, napakalaking pera kasi yon, kaya kaya mong gawin na 10% lang. Pero kung ikaw ay nasa hirap, paano mo gagawin na 90% ang isa-save mo? Hindi, ang ginagawa ko doon, binibili ko ng mga makina. Hindi ko inuubos kung sa bisyo. Basta yung kailangan may paglagyan eh. Hindi pwede yung ubos-ubos biyaya eh. In short, investment ka agad. Investment agad. Ibibili ka agad ng gamit, nakikita ulit. Kasi hindi mo mararamdaman sa ngayon yun. Sa next few years, dun yun kikita. So pag dumami ang pera mo, dun ka ngayon pwedeng gumastos. Pero habang maliit ang pera mo, hindi po pwede. Hindi. Ang isa pang may dagdag ko, kailangan may self-discipline ka eh. Pag hindi ka makakatika. Paano ba yung self-discipline, sir?
Halimbawa, kumita ka doon sa ganong item, yung kinita mo yun, huwag mo ubusin kung sa ambisyo. Kailangan i-invest mo para nang sa ganon, in the near future, meron kang makakapa. Wika nga sa Tagalog pag may sinuksok, may madudukot. may madudukot. Sir, balikan natin yung childhood mo, yung 10 years old ka. Mahirap ba kayo nun? Mahirap. Nagtitinda lang kami ng manok sa monumento eh. Sa doon sa Bonifacio Monumento. Nagtitinda, nakikuporsyento lang kami. Gigising ng alas 11 ng gabi. Kukuha ng manok ng alas 2 ng madaling araw sa Bambang. Malayo, tapos dadalhin. Oo. Sakay-sakay ng jeep lang yun. Tapos bebenta namin yun. Ay nanay ko marunong. Pag nakabenta na siya, ipapauwi na sa akin yung mga kinita niya. Ipamumudmud ko naman doon sa mga kapatid ko na ano. Panganay ka ba, sir? Hindi, mayroon pang isang panganay. Pero ako yung nakaalalay. Nakasagip ng ng hirap kung paano magmaniobra ng hanap buhay. So sa nanay mo ikaw natutong magnegosyo? Saka sa tatay. Sa tatay May mo? stepfather na akong in-check. Ah, okay. Kaya sabi niya, maging matapat ka pag maghahanap buhay ka. Pag may problema, sasabihin mo agad doon sa bebentahan mo. Para na sa ganung pagkatiwalaan ka. Hindi pwede yung lulukuhin mo yung kadil mo. Hindi pwede. Actually, nakakarating ako sa Malacanang dahil sa pagiging honest ko sa Sinong presidente yan, sir? Si Gloria Arroyo. Okay. So, isang karangalan ko na rin dahil dati lang ako magbubuti. Tapos recognize ka ng Malacanang. Oo. Napadyaryo pa kami nun Para bang proud na rin ako sa sarili ko. Dahil dahil napabilang ka, barong Tagalog ka. Tapos nakaano ka sa Malacanang. Kaya achievement ko na rin yun. Sir, yung yung sinabi mo na magbobote kanong araw nung 10 years old. Hanggang ngayon ang negosyo mo ay Scrap pa din. Scrap pa rin. Pero medyo Modern na. Marami ng truck. Pangmalakasan na, sir. Pangmalakasan na. May nakaka-deliver din ng mga 3,000 tons. Wow. Na scrap. Pwede na rin. Malaking pera na yun, Malaking sir. na rin. Hindi na natin pwedeng ibanggitin yun, sir. Pwede. Hindi na. Meron na rin. Basta malaki, oo. Meron na rin yung ibig sabihin hindi ka nakakapakapa na magugutom ka na Dito sa agribusiness nandun na tayo sa level na hindi na natin pwedeng banggitin ang mga pera-pera. Kasi andun na tayo sa lumampas na tayo doon sa stage na kailangan pwedeng sabihin para ma-encourage yung audience. Lumampas na ho tayo doon. Hindi na natin pwedeng sabihin ng mga pera-pera kasi masyado ng yun na. Sir, ilang taon mo ng negosyo yung scrap business na yan? Since 1972 1972? 1969. Tapos, nagja-jaribote ako 1969, 1972. Nag-umpisa na kami. Nakuha pa kami sa 12 years old ka lang noon, sir? Oo. Kasama na ako sa truck. Kaya natuto ako. Sa Balot, yung Smoky Mountain. Oo. Yung doon, yung panahon pa ni General Espino yon, yung buto ng hayop. Oo. Binibili namin yun, dinadala namin sa Valenzuela. Ang baho nun, ginigiling yun para sa pakain sa manok. Bone meal yun. Bone meal. Totoo, bone meal. Protein yan. Oo. Kaya malawak yung karanasan ko sa hanap buhay. Oo. Hindi yung mana to, hindi. Pinaghirapan talaga. Sabi mo nga, 90% ng kita mo, iniipon mo para i-invest mo ulit. Gaano kadami ba negosyo mo ngayon, sir?
So far, meron kokopit. Kokopit. Meron... Big time din yan. Oh, Mm. meron Yung scrap, scrap. dolomite. Meron pa akong pabrika ng fiber eh. May pabrika ka pa ng fiber. Oo, yung ginagawa sa soil erosion, yun nandoon. Yun. Oh. Galing Mindanao yun eh. May pagawa na ko ng lubid eh. Ah, galing din sa coconut. Oo. Yung core matting, Mm. meron yun. Wow. Nasa Mindanao yun. Hanggang ngayon, sir, lahat kumikita yan. Ngayon, tigil muna eh. Okay. Kasi nga walang tao mapagkatiwalaan doon eh. Ayan, sir. Pag-usapan natin yan, sir. Gaano ka-importante sa negosyo ang tapat na kasama sa negosyo? Kailangan mahigpit ka dyan. Dahil ano eh, minsan lulukuhin ka ng mga trabahador mo eh. Mm. Katulad nung nangyari dati. Mm. Yung dolomite ang pinag-uusapan natin. Nagparating ka mula rito, isang barko, papuntang Luzon. Oh, Subic. Subic, Binaba. binaba, Tapos walang nabalik. hindi bumalik. Linoko ng mga tao. May sasakyan yun, may sweldo yun, meron komisyon yun. Wala rin. Kaya mahirap, kailangan mahigpit ka. Lalo na yung trusted mo, huwag kang masyadong kumbaga sa huwag kang magtitiwala ng ng todo-todo. Dapat Kasi may pagka- check and balance. Checking balance. Ayun eh. Yan, sa mga audience natin, importante sa negosyo na may check and balance. Huwag basta-basta ipagkakatiwala lahat. Kasi pag sobrang luwag mo kasi, sir, parang binibigyan mo ng chance yung tao na matempt. No? Matempt para gumawa ng hindi dapat. Saka mahirap yung sobrang luwag. Kailangan may Sobrang higpit lumag. din. May higpit din. Kaya nga, yung hanap buhay, kailangan mamahalin mo. Kung ano man yung magiging problema, kailangan nakahanda ka. Kasi pag hindi mo nasagupa yung problema, babagsak ka dyan. So far, yung scrap business, ito yung mo, sir? Kumbaga, ito yung pinanggagalingan ng Oo, lahat ng pera. Yung lahat ng kinikita sa scrap, nilalagay ko dito. Dito. Oo. Okay. Saka sa Mindanao. Oo. Itong pag-usapan natin itong dolomite, sir. 40 hectares na rolling hills, bundok-bundok ng dolomite. Hindi natin kayang ubusin yan, sir. Hindi Kahit kaya. buong Pilipinas bumili sa'yo. Siguro kung magsasaksid yan, kaya yung ubusin within a period of 10 years. Of 10 years. Oo. Pero ang gumamit na niyan, magiging maligaya kasi napataas natin yung production nila ng palay, ng mga Ng prutas, fruit trees, gulay, palaisdaan. palaisdaan. Kaya yan. Kasi nakahanda naman yung mga equipment dyan eh. Andyan lang. Andyan lang yan eh. Sasandukin ng backhoe, hahakutin ng truck, gigilingin, tapos shipment na. Kasi yan ay may permit, May permit yan. properly coordinated yan. Hindi basta-basta ginagawa yan ng walang authorities Wala, oo. na nakasupervise dyan. Ang gagawin lang dyan, itutulak ng bulldozer. Pag naitulak ng bulldozer, pipiliin na yung magaspang at saka yung pino. Dadali na doon sa gilingan. Kumusta ka ngayon, Sir Dan? Kailangan po ba bang maghanap buhay? Hindi, kasi pag ikay nandun ka lang sa bahay, sa edad mo 65, lalo ka lang parang manghihina, lalo kang malulumpo, maghapon ka manonood ng TV, kakain ka ng masarap. Minsan kailangan papawisan ka. Pag hindi, madadali ka. Yan ang nararamdaman ko eh. Oo. Pagka yung hindi ka nakilos, yung maghapon ka nanonood ng TV, kakain ka ng masarap, tutulog ka, ay hindi, kailangan may activities ka. Hindi pwede yung yung sa edad mong yan. Lalo't may marami ka na nararamdaman, ako po. By the way,
nung pong unang series natin ng Dolomite, marami pong nagsitawagan kay Sir Danny. Pero Sir Dan, ang kailangan natin talaga ay mga distributors, hindi ho ba? Oo. Yan ang mga kailangan natin. Kasi nga, yung Dolomite medyo mabigat kasi nga ang labanan dito ay tons. So, kasi kung i-deliver yung 10 sacks, ganyan, hindi visible kasi yung transportation. So, kailangan strategic. Bawat lugar, meron talaga dapat distributor. Para yung lugar na yon, aalalay ng technician. Oo. Yung lugar na yon, aalalayan ng technician at sila ang magdi-dispose within the area. So, ano ba dapat, sir, ang distributorship dyan? Per probinsya ba? Oo, sa probinsya, kasi yung mga farmers, naghahanap yan ng solusyon. Mm-mm. Ngayon, ang gusto nila, reliable na product. Mm-mm. Ang pinakaugat ng problema nila, Mm-mm. yung acidity ng soil. Mm-mm. Ngayon, eto na nga, para tayo ang layunin lang natin dito, hindi para kumita ng malaki, Aha. para makatulong tayo. Okay. Oo, kasi nga, meron ka namang mga hanap buhay na Meron sadyang naman talaga kumikita na kahit hindi ka na kumilos, in place, dumarating ang kita. Oo. Buwan-buwan, sir. Oo. Ngayon, pagka yun nagamit nila yan, nasubukan nila, Mm. katulad na ng unang video kay Kadani, Yes. Doon sa Kabuyao. Kabuyao. biro mo, almost 6 years. Oo. Siyang 5 to 6 years. 5 to 6 years. Hindi niya linagyan. And yet, Wala. gumagana. Kasi gumagana pa. Mm. Kasi nga yung specific gravity niyan, napakabigat. Mm-mm. Saka hindi na ano ng tubig. Mm-mm. Riyak lang ng riyak yan. Andun lang siya. Oo. Kumbaga sa parang pinaka-fertilizer niya na yun doon sa... Naging part na siya ng lupa. Oo. Kasi yung halaman, Mm. kumakain din ng mga nutrients yan eh. Sa sobrang paggamit na ng chemical fertilizer, Mm. naging acidic na yung lupa. Mm. Mm. Ngayon, kailangan suportahan na lang ng calcium and magnesium. Mm. As explained by Mr. Serafin Emerante. Serapin. Ayan. So sir, yung mga gustong mag-distribute, pwede rin yung mga agricultural supplies, sir, no? Pwede. Pwedeng sila ang maging distributor na para yung at least meron na silang Karanasan. may mga farmers na nasuki, doon nila mabibili. Mas maganda yon yung ganong setup. At isa pa, ang kagandahan dyan, pag gumamit ka nito, hindi ka na masyado mag-spray ng mga molluscide, yung pangkuhol. Mm. Tsaka isa pa, madaling mabulok yung dayami. Mm. Okay. Yung in-explain ni Mr. Serapin. Kadani, Sir Danny, Kasi hindi naman yun magsisinungaling eh. Matanda na yun para magsinungaling pa. Hindi yung para kumita, para videohan ng ganun eh. Totoo. Ayun totoo yung sinasabi noon. Kasi model farmer ko yun doon sa Kabuyao eh. Actually, maraming taga Kalinga, Apayao, pumupunta doon. Taga Nueva Ecija. Nadyadyaryo nga kami doon dati. Marami pa huta yung farm na pupuntahan. Vegetables, sa Cordillera, mga palayan, para lang maipakita natin talaga yung actual na experience ng mga farmers na gumamit ng Dolomite. No, sir? Kasi ang sa atin, hindi yung para kumita eh. Hindi, para makatulong. Kasi ikaw nga magtrabaho dyan sa palaya, maghapon ka sa init. Doon sa gulayan. Alam mo, nung nandun kami sa Mangkayan, maaga pa lang, nagbubungkal na ng lupa. Yung mga anak, na dito sa likod, nagbubungkal yan. Nakikita ko yan eh. Kasi isang taon ako dyan ng tapos pagdating sa anihan, lugi na sila. Kulang pa sa ibabayad sa inutang nila. Kaya kayo mga magsasaka, i-try nyo muna ito. Hindi yung
doble gastos na naman yan, ganito. Hindi, kasi... Before maggastos ng kung ano-anong inputs, i-cure mo muna yung main problem ng soil, which is yung high acidity. Kailangan mo na man-neutralize yan. Kasi pag na-neutralize mo yan, kagaya ng sinabi ni Sir Apin, lahat ng nutrients available dun sa lupa ay ma-absorb ng halaman. Totoo yan. Kasi pagka yun alam mo yung magsasaka, pag napaganda mo yung anin yan, nakakaranas kami yan sa Nueva Ecija, pinagpapatay kami ng manok. Halay muna kayo at nagpapasalamat sa amin. Kasi napag-ani nga namin sila ng maganda. Malaking bagay yan eh. Yung makatulong ka sa magsasaka. Ako maligaya na ako pagka sinasabi na hindi naman sa para kumita, hindi. Narinig natin si Sir Dan, ang gusto niya talaga ay makatulong more than kumita kasi siya naman ay stable na negosyante. But sir, yung mga audience din natin na mga gustong maging negosyante, maging farmer, ano naman po yung mga OFW na gustong umuwi para magkaroon ng hanap buhay, ano naman po ang message niyo sa kanila? Kailangan kasi yung alam nyo, pag nasa OFW kayo, lahat ng paraan, kailangan kayong kumita. Ngayon, yung kinita nyo, dapat hindi mo malulusaw. Ibig sabihin, para yung ma-maintain nyo, alam mo, may pang-suporta kayo sa pamilya nyo, magiging worth yung pinaghirapan ninyo. Ngayon, itry nyo itong produktong ito. Kasi, more than naman yan sa kasi ang importante diyan yung technical know-how. Maraming magsasaka nagmamarunong-marunungan pero ang pinakaugat ng problema nila hindi nila alam. Napakahirap. Pag hindi mo pinangalagaan yung kinita mo, lalo na yung sa abroad. Ako po, nakakaranas ako dyan eh. Naranasan ko yan, lalo na yung mga seaman, yung mga Bisaya. Ayan. Thank you Sir Dan sa pag-share ng buhay mo, yung kaalaman mo sa negosyo at yung advocacy mo to help the farmers. Ako po ay sana sa akin ay marating ko rin yung magawa ko na ma-save yung 90% ng aking income at para may invest ko sa bagong negosyo para dumami yung pera ko, sir. Yun ang pangarap ko talaga, sir. Hindi, yung unti-unti lang yan. Darating din yun sa buhay mo. Eh ako nga, hindi ko rin nakalain na mabili ko to. Marami nga nagtataka dito, bakit sira daw ulo ko, bakit ko binili to? Sabi ko, hindi, sige. At hindi biro-birong halaga yung pinambili mo dito, sir, ha? Milyon-milyon yan. Oho. Tsaka equipment lang dyan. Yung mga yun, meron yan. Equipment. So, yung lupa, mga milyon. Hindi biro-biro. Kaya yung mag-adapt kayo ng bagong technology para nang sa ganun, hindi kayo kakapa-kapa. Kasi pagka yung hindi katulad nung tatay ko ganito, lolo ko ganito, tiyuhin ko ganito, hindi na uso yun. Isipin mo yun, China. Bakit sila, namamasyal ako 30 lugar yung pinupunta ko sa China. Namamasyal ako sa mga palayan. Nag-exhibit kami doon sa Beijing. Pero bakit sila iba na ang system ngayon eh. Yung tao nakarating na sa buwan eh. Matagal na yun, 1969 pa yun eh. Tayo dito lang, lupa lang yun. Kailangan alamin natin yung problema. Okay, Sir Dan? Okay. Thank you, sir. Thank you. Ang ganda niyan. Ang ganda niyan. Ayun. Sige yun. Yan yung dalawang. Kaya hindi mo kakayanin ang 40 years eh. Meron pa yan doon sa dulo.
Ayan. Wala sila nahuli. Kanina? Oo. Yun nga. Yung... Ayun yung inulam natin. Oo. Ang ganda naman. Dito mo. Dolomite yan. Dolomite yan. Ganda. Agribusiness merch is now available on Shopee and Lazada. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.